So nakuna ng video or nahagip sa video si VP Sara habang ini-interview si PBBM. Sabi ko naman sa inyo, pagka gantong may mga biglaang tanungan, minsan parang hindi ready si Papshi na sumagot, no? Unless siguro na brief na nagkaroon na ng briefing sa mga magtatanong na media, no? Unless i-welcome ang lahat ng mga taga-mainstream sa pagtatanong sa Pangulo. So talagang makikita mo na parang nauutal si Papshi. And parang dusa sa kanya yung sumasagot ng ganon sa mga ambush interview, yung on the spot, yung biglaan, rather than yung parang nakapag-ready na siya ng script niya, talagang elegante postura, kala mo sona araw-araw or sona every time na may diba? Every time na nai-interview. So sa video na shinare ng SMNI na ito po yan, panonoorin natin miyang konti. Like muna ha, mag-subscribe din po. Salamat po sa mga bago nating subscriber, shoutout po sa inyo. Salamat din po sa mga nagla-like ng ating live kahit na hindi nagko-comment, 'di ba, during live. At salamat din po sa masisipag na commenters kapag recorded na yung ating video. Kahit paano nagre-react ako diyan, nilalike ko yung mga comments, so huwag niyo kalimutang mag-comment din sa mga recorded nating video. And yan, mag-like po at mag-subscribe. So ito po yung video, panonoorin natin maya-maya. Taka ko bakit hindi ito masyadong nabo-view. SMNI has actually like 2 million followers on Facebook, and this is on Facebook. Dapat hundreds of thousands yung views nila, ganyan. Pero tingnan nyo, yung nag-react lang sa video na ito or sa reels ng SMNI, 100 katao lang. So parang nasa shadow ban din siguro, no? Pinag-iinitin kasi SMNI eh. So lahat ng social media nila, hindi lang YouTube, pati Facebook, di ba? So dito sa video na itong ipa-play natin miyang konti, nahuli na napapangiti si VP Sara sa pagsasalita at pagsagot ni PBBM. Actually, makikita nyo dito, maybe mag-vlog pa tayo patungkol dito, ha? Mapapansin nyo dito na parang bakit yung tuyo yung lalamunan ni Papshi? Lunok ng laway. Ako nakakapag-vlog ako ng 2 hours na hindi naman ako natutuyuan ng laway sa lalamunan. Bakit? Ano ba yun? Side effect ba ng yun? Nagtatanong lang naman tayo. Is it because of old age? Kasi si Papshi mukha lang yan bata. No? Baby face kasi. Tapos nagpapakulay ng hair. Bilugan pa yung mukha. So dahil ba sa pag-iedad na yun, comment yung sa comment section. Pagka nagkakaedad ba ganun talaga? Mabilis matuyuan lalamunan. Also, yung pagmumukha ni Papshi dito, parang ngumingiwi talaga. Iba yung ngiwi niya. Na-stroke ba siya? Tanong nga kanina sa comments. Na-stroke ba si Papshi? Bakit parang sag yung left face niya? Left part ng mukha niya, no? Okay. Ngayon sa ngiti-ngiti na yan ni VP Sara, panoorin muna natin and then tingnan natin yung post ng mga Ensaymada vloggers, ha, na iniintriga nila na parang nilalait, kinukutsa, pinagtatawanan daw ni VP Sara si PBBM. Pakinggan muna natin at panoorin natin yung video. Patuloy ang pag-uusap. Bukas naman si Pangulong Marcos na magkaroon ng panibagong linya ng komunikasyon sa bansang China. Hindi kailangan humingi ng permiso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para bumisita sa kanyang itinuturing na kaibigan ni Chinese President Xi Jinping. Ito naging tugon ni Pangulong Marcos kaugnay sa pagkikita kamakailan ng dating Pangulong Duterte at President Xi sa Beijing. No, permiso. Si VP Sara, Hindi naman kailangan. Alam ko naman ang pupunta siya. At magkikita sila, magkakilala sila. So, I hope that napag-usapan nila yung mga issue na ngayon na mga nakikita natin, shadowing, all of these things that we're seeing now. I hope na napag-usapan nila. Para naman magkaroon tayo ng progress. Kasi yun naman talaga natin. Patuloy ang pag-uusap. Bukas naman si Pangulong Marcos na magkaroon ng panibagong linya ng komunikasyon sa bansang China. Hindi kailangan humingi ng... Okay. So, saan banda doon yung parang napangiti si VP Sara ng malisyoso or may meaning or kahit misteryosong ngiti man lang? Kasi panoorin ulit natin, ha? Kasi iniintriga talaga siya ng mga... Mamaya, panoorin natin. Pero ito yung pang-iintriga, isa sa mga nahanap kong article ng mga Ensaymada vloggers. Yung political na bandera, ano yan? Bisaya yata yan, kamukha ni Joy Viado. Si TPL, the political na bandera. So, I think from Bohol ito or from Cebu or basta Eastern Visayas.
Tapos meron siyang blog group, ganyan. So ito yung article na nahanap ko kasi hindi ko mahanap yung political na bandera, baka binlock ako niyan. Anyway, hindi naman ako kilala para i-block, di ba? VP Inday Sara isn't pleased as she is listening to PBBM say that everything is all right. Nagsagol or naghalo ang kauwaw ug kalagot, embarrassment and dismay. So nahihiya nga iya ra gipugnan, pinipigil daw ni VP Sara yung pagkahiya at pagkadismaya. Oo, na kanyang pinipigilan. Not sure ano Tagalog word of pugong. Pugong is pigil. Control, pwede rin, control in English. Sa kanyang facial expressions, controlled but clenched lower jaw. Para pinipigil. Pursing and tight lips. Okay. Downturned upper lip, akin to frowning. Eyes just focusing on something. Not really looking at it, but thinking or realizing that there are still people who doesn't or hasn't accepted reality that PBBM is now the President of the Republic of the Philippines, and one of those seem to be her own father, at nalalagay siya, si VP Inday mismo, sa alanganin. Hashtag de facto head of state pa more. So parang ang turing kay PRRD kasi de facto head of state, ganoon. Mga terms sa mga abogado yan. So ang dami daw mga tao na hindi makatanggap na si PBBM ang Pangulo. At ang isa doon ay si PRRD. Kaya hindi naman daw niya trabaho ang pumunta ng China, nagpupunta doon. Wala naman siyang katungkulan sa gobyerno. Si PRRD daw ay, di ba? Wala namang katungkulan, ay pumupunta doon. Parang kumbaga parang ang dating sa mga sip-sip vloggers, Ensaymada vloggers ay bida-bida or nangingialam si PRRD. Hindi daw natutuwa. So ano ibig sabihin? Hindi natutuwa si VP Sara? Saan? Sa ginawa ng tatay? Napapahiya siya. So anong ibig niyo sabihin naman dito mga Ensaymada? Kasi dalawang interpretation to. It's either hindi natutuwa kay Papshi or hindi natutuwa kay PRRD. Comment nyo sa comment section kung anong ibig sabihin nila. Kung napapahiya si VP Sara, ikinahihiya niya yung ginawa ng tatay niya. Ano nakakahiya sa ginawa ni PRRD? That is something that PRRD's children should be proud of. Diba? Kasi biro mo, may ka-close pa rin yung tatay nila na leader ng bansa. Malaking bansa. Superpower in fact. Baka nga nalalagpasan na ng China. Ang laki kaya ng utang ng US sa China. Ang alam ko, trilyones yata utang ng US sa China eh. Isang superpower na bansang katulad ng China, kaibigan ng tatay nila na wala na sa pwesto, hindi nakakahiya yan. Dismayado kanino? Dismayado kay PRRD, si VP Sara? Na pinipigil lang niya, ganyan. Ano ibig sabihin ng there are still people who doesn't? There are still people who do not. Diba? There are people. So, plural. Marami. Ang people is plural. Ako, ito na naman tayo sa mga grammar. Ako na may nagkakamali din. But, diba dapat pagka people, which is plural subject, dapat don't yan eh. Plural din yung kanilang verb. And haven't, diba? There are still people who don't or haven't accepted. Akala ko matalino itong sabi ko sa inyo, mga Ensaymada vlogger, mga bulokals eh. So hindi rin matanggap ni VP Sara na si Papshi ang kasi ganun ang pangiintriga nila, pinagtatawanan daw ni VP Sara or may misteryosong ngiti daw si VP Sara habang nagsasalita si PBBM. Panoorin natin at tingnan natin kung nang uuyam, nangungutya ang ngiti ni VP Sara habang nagsasalita si PBBM. Nauutal ba si PBBM habang nagsasalita? Obserbahan nyo. Or ang nasa isip ni VP Sara ay pwedeng kita nyo, kita mo, pumunta na lang ang tatay ko sa China dahil ikaw ay no-till. Pinapahamak mo ang bansa. Pwedeng ganun, di ba? Ipapahamak mo ang bansang ito sa pagpapapasok mo dito ng mga sundalang kano at naglagay ka ng mga EDCAs.
Si VP Sara pa naman ang gusto niya dati, DND, di ba? Department of National Defense. Kung nandyan si VP Sara, baka mapigilan pa yung EDCA na yan eh. Papalagyan eh. Nilagay sa DepEd. Porque, syempre, madaling i-offer kay VP Sara ang DepEd dahil nga nanay, malapit sa mga bata, may care sa mga bata, 'di ba? May ganun, may compassion sa mga mag-aaral at kabataan. So, madali si VP Sara na nailagay doon at hindi na umangal si VP Sara. At least meron siyang posisyon sa cabinet, 'di ba? Hindi lang siya reserba. O, panoorin ulit natin yung video. Ng permiso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Obserbahan natin yung mukha ni VP Sara kung nang uuyam, ng aasar, aasar, kung anong ibig sabihin ng misteryosong Ito rin ngiti tugon niya. ni Pangulong Marcos kaugnay sa pagkikita kamakailan ng dating Pangulong Duterte at President Xi sa Beijing. No, Ayun. permission. Hindi naman kailangan. Alam ko naman ang pupunta siya. Sa unang part pa lang, umiti si VP Sarang konti. Kakilala sila. So, I hope that napag-usapan nila yung mga issue na ngayon na mga nakikita natin, shadowing, all of these VP things Sara that we're seeing now. I hope na napag-usapan nila para naman magkaroon tayo ng progress. Kasi yun naman talaga hapon natin. Lulok na naman si Popsi. Bukas naman si Pangulong Marcos na magkaroon ng panibagong linya ng Parang komunikasyon si sa Popsi, bansang no? China. Tuyot. Hindi kailangan Okay. So, ano masasabi niyo doon? Observing Popsi, lunok ng laway, tabingi yung mukha. Ever since naman yata, ba't ka naman masistress, Popsi? Eh, hindi ka dapat stress. Mukha namang hindi ka sobrang pash-pash dyan sa agriculture, di ba? Gusto mo pang sagpangin at gusto mo pang hawakan ang PhilHealth. So, ibig sabihin, marami kang free time. Bakit parang stress na stress ka? Tuyot na tuyot, pati lalamunan, di ba? Takanta ka lang naman kami. Sa akin napansin po, i-comment nyo sa comment section kung anong inyong observation. After na tinanong si Popsi, at bago sumagot si Popsi, saka ngumiti si VP Sara. So siguro, tinanong nga si Popsi, anong masasabi mo sa pagpunta ni PRRD sa China? Di ba ganon? O, ano masasabi mo? O, sabi niya, hindi naman kailangan magpaalam, bla bla bla. Ngumiti si VP Sara nung nabanggit na na pumunta nga ang kanyang tatay. Napangiti. Siguro appreciation ng anak na ang tatay ko, laman pa rin ng balita, sikat pa rin kahit na wala na sa gobyerno, no? Or something. O ganon. Or maybe, isipan ni VP Sara, kailangan naman, syempre, pinapahamak ng Pilipinas, di pupunta na lang ang tatay ko doon, gumagawa na ng paraan, huwag tayong malagay sa alanganin, sa kasakaling magratrata ng, di ba? Sabi nga po ng aking, nang nag-message sa inyong prinsesa, ang binanggit ni PRRD kay President Xi ay, go easy with the Philippines. Huwag mo na, hinay-hinay naman sa Pilipinas sa kasakali na magkagulo kayo ng anemika. Ay, nandito ang mga kano sa Pilipinas, baka mamaya pag nambomba ang kano papuntang China re-resback yan. 'Di ba? Sasalubungin ng mga missiles nila ang missile na paliliparin mula sa Pilipinas. Ba't tayo magpapalipad ng missiles papuntang China, hindi naman natin kaaway? Ay nandito ang mga kano ang magpapalipad doon at gusto nga makisawsaw ng kano sa conflict ng China at Taiwan, no? Gustong tulungan ng kano ang Taiwan, eming maliit na bansa at inaapi ng higanting China. O ano masasabi nyo dyan? Ano ang ibig sabihin ng misteryosong ngiti ni VP Sara? Wala lang, napangiti lang siya. Wala namang ibang meaning. Or maybe nagpo-poker face talaga si VP Sara. Maybe alam niya ang mga nangyayari. Right? Baka to her mind, ay nutil ka kasi kaya tatay ko na lang pumunta doon. At least gumawa ng paraan ng ama ko para hindi malagay sa alangan ng Pilipinas. What do you think? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.